Kahit anong gawin natin, yaw-yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. Local leaders natin, kasama din minsan dyan. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. Hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man hong sabihin, pati mga politiko natin. Sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa. At saka itong house na to, wala na-accomplish. Congressman na Rapi Tulfo. Erwin Tulfo. Maraming salamat, Governor. Anyway, Mr. Chairman, napansin ko lang ho, bakit, ito lang ho ba yung mga regional director natin sa buong PNP? We have the resolution tackle the region Kasi if 4A. we're talking of illegal gambling, Mr. Chair, I suggest that we call all of the regional directors. Kasi ang gambling po ay masyadong proliferated na sa buong bansa. Hindi lang po sa Region 3, hindi lang sa Region 4, may Region 1, may Calabarzon, lahat. May dyan sa Cordillera hanggang sa ARMM. It's so proliferated, Mr. Chairman. Kulang ho ito. Nandito ang NBI. Nasaan bang CIDG dito? Nandito rin ba? Ang dami yung klaseng pasugalan, Mr. Chairman. Ang dami yung pasugalan, sus, Panginoon ko. Pagbabanggitin ho natin dito ay lahat ng kasugalan. Peryahan, bukis, STL, loting, waiting. Pati STL, ginagawang waiting. Online sabong. Kaya walang kinikita yung pagkor natin dahil kinukompetensya ng sugalan, Mr. Chair. Kahit anong gawin natin, yaw-yaw dito, kung hindi naman matigil ito, wala rin mangyayari. And this, bata pa ako, nag-iimbestiga ng Kongreso at Senado ng illegal gambling, ala naman ho nangyayari. So, we must do something about it kasi meron na ho talaga napakalalaho na ho sugalan. Problema, hindi lang ho ito mga otoridad natin ang pasok dyan. Pati yung mga politiko, masakit man hong sabihin, pati mga politiko natin, mga mga local leaders natin, kasama din minsan dyan. So, how do we stop this, Mr. Chairman? So, I would like to ask your wisdom. Thank you so much, Congressman Erwin Tulfo. As a matter of fact, I agree with you, na talagang Mr. Chair, may I add, I would like to put in motion to invite all the regional directors of the PNP, including the CIDG, next hearing para we can hear from them and they can explain. Kasi dito sa Luzon, ang sikat dito, weteng, Yeah, loteng. Pagdating sa Mindanao, Visayas, masyaw. Yes. So, I don't know. Yeah, we will do that, Congressman Erwin. What we have to discuss first is to tackle the resolution that pertains to the Region 4A. But in relation to what you're trying to implore on this committee, to invite all the different region as well, is in relation as well because we have to compare what is happening in Region 4A and what is happening to the different part of this country. And for that, we will be allowing your motion that we need to invite as well the different regions. But in so far as the resolution that I filed is concerned. So, sa atin yung comparison, kung gaano kadami sa amin, gaano kadami yung sa iba-ibang region. So, magbe-base po tayo doon. And we will set some parameters in order to limit the questions on the resolution that I filed regarding the Region 4A. Because nababahala din po yung lingkod because when I saw the data, that nakita natin that Region 4A, ngayon ko lang nalaman that out of the 5,000, 1,200 plus yung sa amin ni Congressman Acop. And I will be asking as well yung Region 4A natin because kanina na sinabi ni Congressman Erwin Tulfo that for so many years we've been discussing this problem already but nothing is happening. Dahil lagi na lamang hearing tayo ng hearing pero wala tayo nagiging resolution. But I have to remind each and every member of this committee that this committee will produce result. As a matter of fact, I read the Republic Act 9287 with regards to the rules and guidelines. Specifically, Rule 3, Section 5. Andito yung mga yung increase ng penalty sa numbers games, Revision of Presidential Decree number 1602 na dito sa Republic Act 9287, itinaas na po ang penalty. Doon sa mga nagbe-bet in accordance to letter A of Section 5, nakalagay, from 30 days to 90 days, pwede yung mga tumataya, ikulong. Pag napatunayan na nagtataya kayo, at hindi lamang yon, even your car,
Even your houses, your land, your building being used for illegal gambling can be confiscated by the state. Hindi lamang din yun. In accordance with that Section 5 of Article 3, sinasabi rin din dito, yung mga supervisor ng mga illegal numbers games, 8 years to 10 years, you can be imprisoned. Yung mga manager, yung mga operator, 10 years to 12 years. Yung mga pinanser at kapitalista, 14 to 16 years. At yung mga protector, 16 years to 20 years. And if the offender is a public official, elected or appointed, perpetual disqualification from office. And we have to warn yung ating pong mga opisyales ng PNP because they have the penalty of not only imprisonment but also criminal and administrative cases and suspension and dismissal from the office as well. So, mabigat tong batas na to, yung Republic Act 87. Ang tanong sa PNP, NAPOLCOM, siguro kasama na rin po kayo, meron na po ba tayong naparusahan dito sa batas na to na itinaas na po natin ang penalty noong mga perpetrators ng illegal gambling? Meron na po ba tayo na ipakulong? Sagot sa atin sa PNP. Mr. Chair, Congressman Acop, you have the floor. there's a motion filed by the Honorable Erwin T. Tulfo to include and invite the different regional directors of the PNP. House Resolution number 1549 only limits the investigation of the proliferation of illegal gambling within Calabarzon. Now, COMSEC, do we have a quorum? If we have a quorum, Mr. Chair, I think we have to settle the motion of the Honorable Tulfo if we are going to include in our hearing insofar as House Resolution number 1549 would include the different regions of this country. So, since we have a quorum, we decide, Mr. Chair. Okay, so you will be acting upon on the resolution or the motion that was moved by Congressman Erwin Tulfo. There's a motion to include the different regional directors in the next hearing. And is there any second I motion? second. There's a second motion. Any objection? Hearing none. So the motion is now approved. So COMSEC, we will be inviting all the regional directors in the next hearing for Mr. this Chair, purpose. Yes, Mr. Congressman Chair, Erwin Tulfo. if I may just add. Kasi ho, sir, yung mga binabanggit na number 1,000, 5,000 na nahuli, yan po, sir, ang tawag sa linggo na yan ay mga piyait. Yan yung mga binabangketa, yan yung mga hampas lupa ng mga mananaya na nahuli na nagtataya ng 5 piso, 10 piso. Meron ka na bang nalalaman o wala pang nababalita na may nahuli na administrator, operator ng illegal gambling? Wala pa, Mr. Chair. And hindi nakapagtataka. Because yung operator, yung mga management, itinatago yun. Yung hinuhuli lagi ng mga otoridad natin, yung mga nagtataya sa lupa, yung mga 10 piso, 15 pesos, 20 tong each. Pero yung mga management, yung mga leader, yung mga financier, yung mga protector, hindi nakukulong. Wala naman na i-report, Mr. Chair, di ba? Kaya tingin tuloy ng tao, moro-moro lagi itong investigasyon natin because nothing is happening for the longest time. Wala pong nakukulong. May nakulong na po ba na gobernador? May nakulong na po ba na mayor? May nakulong na ba konsehal? May nakulong na ba regional director, provincial director? Wala pa pong nakukulong, Mr. Chair. Mr. Chair. And that is a big challenge for the PNP who are enforcing the law. Mr. Chair. And at the same time, before I acknowledge recognize Congressman Gomez, just wanted to make a piece on what Congressman Erwin was saying. I think napapaikutan nga talaga tayo dito. And the problem is not only the enforcement of the LGU but also of the enforcement of the PNP, no? And this time, we're not messing around. This time, we need result. And this time, under our leadership, and all the members of this committee, we will produce result. And I hope that with that statement of Congressman Tulfo and
yung aking advisor, no? I hope that this time malilinis po natin ang hanay ng ating pong mga LGUs at ang ating pong PNP. Congressman Richard Gomez, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, personally, it would be demeaning to say that this committee, more so this House, has not accomplished anything in investigation similar to what we are doing here. Not all elected government officials are guilty of illegal gambling. May mga gagong government officials, meron din mga gago rin sa service, but not all. We cannot say that to everyone, Mr. Chair. Ako, nag-mayor ako. Pinasara ko yung dalawang sabungan sa amin. Pinahuli ko yun. Pero, but sorry to say, but hindi ho lahat ng government officials wala nagagawa. At saka itong house na to, wala na-accomplish. So what we need to do is really to push the PNP to enforce yung trabaho nila. The CIDG, the regional directors, gawin nila yung trabaho nila. All of us, we need to do our share. At hindi po tayo magmomoro-moro dito. Siguro I sympathize with Congressman Erwin Tulfo yung kanyang nararamdaman because for so many years talagang walang nangyayari. And Mr. I also Chair. agree with Congressman Gomez precisely because I became a mayor as well. At nung ako naging mayor, ang ginawa ko po diyan, pinatawag ko lahat ng mga illegalista. Pinulong ko sa opisina ko. Nilagay ko lahat ng mga illegalista diyan, lahat ng mga nabubukas diyan. Dito kayo. Illegal ang ginagawa ninyo, nalalaman natin yan. No? Pero, meron tayong legal na mga gambling. Di ba? At alam naman natin na binibiyak nila yan eh. Kilala natin ang lahat ng mga naging illegal sa ating mga bayan. Pag tayo po ay punong bayan, alam natin yan eh. But the problem is, of course, being a mayor, being a governor, or public official, or barangay captain, you have the right, di ba? You have the responsibility to make it right. And I told them, may legal tayo na dapat dalhin doon ang mga taya ng mga tao. Dahil legal yan eh. Ang problem, itong mga illegal, binibiyak nila yan. Ha? At ilalagay nila doon sa hindi sila nagbabayad ng buwis. And that's a problem. And they know it. They know it. Alam ito ng mga opisyal ng ating mga LGU. Hindi ba pwedeng hindi mo kilala yung mga gumagawa ng illegal sa iyong bayan? Ako, kilala ko ang gumagawa ng illegal sa aking bayan. And I'm worried, no? I'm worried. Dahil nakita natin ng data, and I'll be asking the PNP, Region 4, you have to dissect. You have to categorize all of this by province, by municipality. Para makita natin kung sino ang pinakamataas sa illegal gambling, makita natin kung sinong bayan, istasyon, ang pinakamatataas sa buong Region 4. Nasa ganon, makita natin sino ang hindi tumutupad at sino ang tumutupad. So, Congressman Erwin Tulfo, you have the floor. Mr. Chair, I just want to clarify. I did not say that everybody, local government officials, elected officials, are involved in illegal gambling. My point is, my question was, may nakulong na po ba na mayor or na gobernador na nasasakupan niya yung kanyang lugar na may illegal gambling? Wala pa po eh. Well, congratulations po sa mga LGU natin na mga mayor, governor, na congressman na wala pong illegal gambling sa kanilang lugar because meron po silang political will. It's called political will, ladies and gentlemen. If you really don't want it, then it won't happen if you're the mayor. I'm sorry, Mr. Chair, I haven't been a mayor or a governor, but I was in the media before, but I know what's going on. If you are the governor or the mayor, you're the father of the province, you are the father of the city. If you said no, then it is no. Kasi po, pag sinabi ho ng mayor ni governor, ayoko ng illegal, hindi. Pero may mga instances naman na tinatrabaho or pinapayagan naman ng PNP, ng chief of police natin, or hanggang sa provincial director o hanggang sa regional director na hindi rin alam ng LGU natin. Yun minsan nagkakaproblema. Pero kung talagang rampant ang illegal gambling, siguro dito sa Region 4 na sinasabi yun ninyo, siguro may basbas ho yun ng mayor, may basbas ho ng governor,
alam ho ni RD, hindi naman makapalag si RD or yung PD kasi baka matransfer si PD. Sabi ni Governor, palayasin mo ito Chief PNP o kuan, ay kailangan palitan ito DILG dahil hindi sumusunod sa akin. So natatakot. Let us all understand na itong mga puliso na ito ay administratively are still under with the power of the mayor, the governor. So susunod ho yan. Pero pag sinabi ho ni mayor, I don't like it, I don't want it, walang sugalan. Marami naman ho mga cities and provinces sa Pilipinas na wala pong sugalan because ayaw po ng mayor, ayaw po ng governor. Okay? Pag ayawan ho ng governor, mayor ho yan, wala ho yan. Titigil ho yan. Trust me, Mr. Chair. Thank you. And I agree with that, no? And as a matter of fact, sa Republic Act 9278, Rule 5, Section 16, the participation of barangay official, city and municipal mayors, governors, and non-governmental organization, people organization, consistent with existing laws, all local government unit officials are enjoined to ensure the strict implementation of this law. Any local government unit official in whose jurisdiction a gambling house is found, or who with knowledge of the existence of a gambling house or place in his jurisdiction fails to abate the same or take any action in connection therewith shall be dealt with criminally and administratively. Governors and mayors upon their automatic deputation as representative of the National Police Commission in their jurisdiction through their election and qualification shall direct the employment and deployment of the PNP that will guarantee and ensure the proper implementation of this law against illegal number games. Ang tanong, uma-action ba ang PNP at ang ating mga local government unit? In this juncture, we wanted to find out sa NBI, no? Andiyan po ba ang NBI? Because in accordance with this rule of 9278, nandito rin po ang NBI under section I think it is section 15. The Department of Justice shall provide for a system of rewards and incentives for personnel of the National Bureau of Investigation who shall be instrumental in the apprehension and conviction of any malefactor engaged in illegal numbers game activities. So ang tanong sa NBI, have we done something about this as well? Before I recognize you, the Chair would like to give the floor to Congressman Rehencia. Thank you, Mr. Chair. Good morning, everyone. Mr. Chair, I would like to support the statement of Congressman Tulfo because I was once a city director of a certain city in Mindanao. And I was once a 3-term mayors in Iligan City. Totoo po yung sinasabi ni Congressman Tulfo na kung hindi papayagan sa isang politiko, mayors, governors at that, ay hindi talaga magagalaw yung mga illegal gambling operators. Kasi sa pulis, kung hindi ka papayag sa gusto ng politiko, tapos pupunta pa sa regional director, immediately gagawan ka ng order na iparilib ka sa posisyon mo. Lalo na rin yung, Mr. Chair, yung hindi pa nakaabot ng 6 months, masisira yung career pattern nila. So dito, kailangan may tandem talaga ang city director, provincial director, mayors or governors. Kasi kung hindi ma-relieve, gawan man ng paraan. Alam yan ni General Francisco na pag hindi ma-relieve ng matiwasay, gagawa ng derogatory records yung certain city director, provincial director. Kung sino pa yung gagawa ng kabutihan, yun pa ang hahabulin. So pag hindi ito Mr. Chair, na ang mga politiko at saka PNP ay hindi mag-uusap-usap, ay hindi talaga ito may stop, lalo na sa ground. Ang mayors naman, I was once a mayor. Kung during the time of Peace and Order Council meeting, magbigay ka ng instruction doon sa mga pulis mo na director. Ito ang gusto ko, huhulihin mo lahat yung mga illegal gambling operators. So magawa yan. Lalo na kung may suporta sa confidential fund or sa intelligence fund. So, kayang-kaya yan. Ang naman dyan, ang kinatakutan sa mga city director, provincial director, is ma-relieve sila dahil gagawa ng derogatory records papunta sa taas. Automatically, aaksyonan yung
governors or mayors dahil medyo mas malakas ang politiko kaysa isang provincial director na ang rango ay full colonel, city director at that. Ay kung mamalasin pa, pati pa ang regional director, marilib pa. So, ganun ang nakikita kong problema doon sa ground, Mr. Chair. That's all, Mr. Chair. Thank you. Yes, at marami namang marami tayong mga kaibigan na talagang willing silang mag-testify sa hearing na to at ibulgar nila ang lahat ng kanilang mga nalalaman, and that's the reason why we wanted to have this investigated, because we have heard yung now this confirms because of the data that I've got, ay makikita po natin na talagang matataas po yung ating pong numbers ng illegal gambling sa Region 4A.